Pupurihin ang Ama sa langit, ang ngalan niya'y sambahin. Ihayag ang kanyang pag-ibig at magliligtas sa atin. Dakilain ang Diyos natin, ikanyag at awitin. Mga kabutihan sa atin. Pasalamatan siyang palagi sa pagganap kami. Di niya tayo pinababayaan, tinubos sa kasalanan. Dakilain ang Diyos natin, ikanyag at awitin. Mga kabutihan sa atin.
Ama namin Diyos, maraming salamat po. Ihapa namin nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat, Ama. Tugon mo ang aming mga pangangailangan ng aming mga abang kaluluwa. Sumasampalataya kami lubos. Basbas at pagpapala, biyayang espiritual na kailangan namin muling igagawad sa amin. Salamat ng marami, Ama. Totoong napakabuti mo. Isang linggong singkan ng buhay namin na paglalakbay sa daigdig na ito. Ama, hindi mo kami pinabayaan. Ikaw ang aming Diyos na lagi pong nakatingin sa amin at nakasubaybay. Inaalagaan mo kami sa gitna po ng maraming kapahamakan, iba't ibang uri ng mga suliranin sa buhay na nagpapahina ng loob ng tao. Ikaw ang naging kasama namin, Ama. Ikaw ang aming Diyos na laging tumutulong sa amin. Hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng kabutihan mo, Ama. Maawa ka na lamang po. Tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo ang pagtanaw ng utang na loob ng iyong mga lingkod. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo po, Panginoong Hesus, muli kaming ipamagitan sa Ama. Salamat ng marami, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin, sa pagtulong mo sa amin, sa lahat po ng mga pagpapala sa buhay namin araw-araw. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo po sana na sa aming pagsamba ngayon, muli po lubusin ang aming kagalakan. Ikaw ang muling mahayag sa kalagitnaan ng aming pagsamba. Amang banal, nakahanda kaming makinig ng mga salita mo. Maawa ka po. Muli mong gawing sabik ang iyong mga anak sa pagtanggap ng iyong mga aral. Silbing gabay at ilaw namin araw-araw sa paglalakbay sa daigdig na ito para hindi na kami mahiwalay pa sa iyo. Hindi mamalagi kami lahat matatag na naninindigan sa panig ng mga aral mong itinuro sa amin ng iyong sugo upang makatiyak po kami ng aming kaligtasan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa mundong ito, ang kapalaran po ng tao ay lagi nahaharap sa kawalang katiyakan. Pagkat biglang dumarating sa buhay natin, makasuliran, mga kapigatian at mga hirap. Kaya napakahalaga po para sa atin na makasama ang Diyos sa ating buhay. Bakit po napakahalaga na lagi nating matamo ang gabay ng Diyos sa ating buhay? Sapagkat ang sabi ng Biblia sa awit, 62, kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay. Ano man po ang ating mga panukala sa buhay, mga kapatid. Ano man ang mga pangarap ng mga kabataan, ay tiyak na magtatagumpay kung ang Diyos ang nasa panig at kasama natin. Wala pong makapananaig sa atin na anumang hadlang sa ating mga adhikain, lalo na sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang tulong sa atin at umaalalay ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa ang ating natitiyak kung ang Diyos ang nasa ating likod na sumusuporta sa atin? Ang sabi ng lingkod ng Diyos sa ikalawang Samuel 22:30, kung ikaw, O Diyos ko, ang aking kasama,
anuman ang hirap ay nasasalungat. Marami pong mga bagay at mga pangyayari sa buhay na ito ang nagdudulot sa atin ng hirap. Hirap o kapos sa pangangailangan. Hirap ng kalooban at sa mga pagsubok, mga kalumpayan. Hirap ng isipan dahil sa mga intindihin at iba pa. Gayunman, kung ang Diyos po ang laging nakasuporta sa atin, anuman ang hirap ay tiyak na ating malalampasan at mapagtatagumpayan. Di po? Kaya ano po ang dapat makahangarin mga tao ng Diyos sa kanilang buhay? Sa awit 63:28, ang sabi ng lingkod ng Diyos, ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan. Kayo, mga kapatid, meron pa ba kayong pipiliing iba na inyong aasahan at pagtitiwalaan? Sa kalagayan po natin at sa kalagayan ng mundong ito, wala nang iba pang magmamalasakit sa atin na tulad ng pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos. Subalit sino sa bayan ng Diyos ang pakikisamahan niya sa kanilang buhay? Para malaman po natin yan, itanong natin, sino sa bayan ng Diyos ang hindi lamang hindi niya pakikisamahan, kundi magiging kaaway pa at parurusahan. Sabi ng Diyos noon sa mga Israelita, sa Osias 4:1 hanggang 2 at 7 hanggang 9, sabi ng Diyos sa mga Israelita, wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat. Pansinin ninyo yun. Wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat, mamahal at kumikilala sa akin. Paano nahayag ang kawalang katapatan, pagmamahal at pagkilala ng mga Israelita sa Diyos? Sabi ng Diyos, sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa. Pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Laganap ito kahit saan at sunod-sunod ang patayan. Bakit po sila nagkaganon? Bayan sila ng Diyos. Itinuro-turo sa kanila ang mga kautusan ng Diyos. Yung katwiran, yung kabutihan ang inaasahan ng Diyos sa kanila. Pero bakit sila nagkaganon? Sabi ng Diyos, habang dumarami kayong mga pari, yan ay tumutukoy sa saserdote o sa panahon natin ay mga ministro. Habang dumarami kayong mga pari o mga ministro, dumarami rin ang mga kasalanan ninyo sa akin. Gusto ninyong magkasala ang aking mga mamamayan para makakain kayo mula sa kanilang mga handog. Sana napansin ninyo, mga kapatid, ang pahayag ng Diyos. Masama na ang maging layunin ng mga gawain ay ang mga handog ng mga hinirap. Gusto ninyong magkasala ang aking mga mamamayan para makakain kayo mula sa kanilang mga handog. Ibig sabihin sila yung nakikinabang. Nawala yung banal na layunin ng paghahandog na ikinasisiya ng Diyos. Ano po ang ipinasya ng Diyos dahil sa hindi makita ng Diyos ang pagmamahal at pagkilala sa kanya ng mga Israelita, yung katapatan nila sa Diyos. Hindi makita ng Diyos. At sabi ng Diyos, kaya kung paano ko parurusahan ng mga mamamayan, parurusahan ko rin kayong mga pari, mga ministro. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga gawa. Napansin ba ninyo ang sabi ng Diyos? Hindi po palalampasin ng Diyos ang kasamaan ng sinuman. Kahit pa ikatwiran nila, ang ministro kasi ang nagturo o nag-atas amin. Ang sabi ng Diyos, kung paano ko parurusahan ng mga mamamayan,
parurusahan ko rin kayong mga pari. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga gawa. Isang mabigat na sitwasyon ng mabuhay na hindi kasama ang Diyos. Tulad ng Israel na tinakwil ng Diyos. Lumayo ang Diyos sa kanila. Naglakbay ang Israel at nagpatuloy sa kanyang eksistensya. Pero wala na ang pakikisama ng Diyos. Anong parusa at sumpa ang mararanasan dito pa lamang sa buhay na ito ng sino mang hindi kasama ang Diyos? Sabi ng Diyos sa Deuteronomio 31:17, aking pababayaan sila at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila. At sila ay sasakmanin at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila. Tiyak na madadamay sa mga digmaan at karahasan, sa mga kalamidad at mga kasakunaan sa buhay, sa iba't ibang salot at epidemya, ang lahat ng nabubuhay na hindi kasama ang Diyos. Kahit makabilang sa bayan ng Diyos. Baka sa panahon natin, kahit pa Iglesia ni Cristo ka, kung ikaw ay nasa paggawa ng kasamaan, kung ikaw ay tumalikod sa katapatan sa Diyos, madadamay ka sa mga nangyayari sa mundo. Ang sumpa ng Diyos ay para sa sanlibutan. Pero tiyak na madadamay ang sino mang kapatid na nabubuhay din sa kasamaan. Paano ang ipinagmamalaki at pinagyayabang nila na sila daw ay bayan ng Diyos at sila daw ang maliligtas? Ang sabi ng Diyos, ang inyong ipinagmamalaki ay gagawin kong kahihiyan. Ano ang dapat ma-realize ng sino mang kabilang sa bayan ng Diyos na itinulot niya na madamay sa sumpa sa daigdig na ito? Sabi ng Biblia, ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin. Noon pa, may mga panahong lumalayo ang Diyos sa kanyang bayan dahil sa kasamaan nila. Lalo pa nga kung ang pasimuno ay ang mga namumuno. Kaya hindi tayo dapat magtaka na kahit sa ating panahon ay mayroong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. O, nasa talaan. Subalit, hindi na nila kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Sa harap ng Diyos ay tinakwil na sila ng Diyos. Lumayo na ang Diyos sa kanila. Bakit? Dahil sa kasama. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong mabubuhay sa kasamaan. Hindi tayo dapat pumayag na makapanghani sa buhay natin ang anumang bisyo o kalayawan, tulad ng paglalasi, pagsusugal, at iba pa. Hindi dapat masangkot ang sinuman sa atin sa mga katimalian o korupsyon, sa pandaraya, pagsisinungaling. Ano po ang dapat nating tandaan? Na ang paggawa ng lahat ng mga kasamaan ay naghahayag lamang ng kawalang pag-ibig at pagkilala sa Diyos. Yan ay kawalan ng katapatan sa Diyos. Ano po ang payo ng Diyos na dapat natin gawin upang mamalagi siyang kasama natin at lagi niya tayong iligtas at sagutin sa ating mga panalangin, lalo na sa panahon. Natuturo namang hindi tayo kapag papatuloy ng hiwalay sa Ama. Pero paano pamamalagi ang Diyos sa buhay natin? Paano laging sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin? Sa awit 91:14 hanggang 15 ang sabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Doon na naman yung umiibig at kumikilala kanina. Yung tapat, sabi ng Diyos, ay aking ililigtas. Dito naman, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin.
Ano pangako ng Diyos? Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Napakasarap mabuhay na kasama ng Diyos. Sa gitna ng mahirap at maligalig na sanlibutan ito, ang Diyos ay laging nakatanaw sa atin at nag-aabang sa ating mga panalangin at paghingi ng saklon. Kaya napakahalaga na lalo pang pag-alamin natin ang ating pag-ibig at pagkilala sa Diyos. Paano? Paano ba natin patutunayan ang pag-ibig sa Diyos? Sa unang Juan 5:3, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Paano rin ang tunay na pagkilala sa Diyos? Sa unang Juan 2:3, sa pamamagitan din ng pagtupad ng mga kautusan ng Diyos. Kaya lagi tayong maging masunurin sa lahat ng mga aral ng Diyos. Huwag nating pababayaan ang mga pagsamba at pagpapanak. Patuloy na maging kasangkapan tayo sa pagtulong, lalo na sa mga nangangailangan at kapuspan. Ano pa ang nais ng Diyos na gawin natin? Upang lagi siyang sumaat. Sa Amos 5:14, ang sabi ng Biblia, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa ang hahanapin natin, mga kapatid? Ano pa ang magiging kulang sa atin kung ang Diyos ay sumasa atin? Ano lang ang kailangan? Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Kaya huwag tayong bibitiw sa paninindigan sa kanila. Huwag po nating isusuko ang matuwid na pamumuhay kahit sa harap ng matinding kahirapan at kakapusan. Huwag tayong babaling sa paggawa ng masama para lamang kumita. Huwag tayong mandaraya at magnanakaw. Huwag tayong sasangkot sa korupsyon. Huwag tayong magsusugal at iba pang iligal na trabaho. Sakali mang nagkamali tayo sa mga nagdaang panahon at natuksong gumawa ng masama, anong balik tayo ngayon sa Diyos? Sa Diyos na puspos ng pag-ibig at habag. Nasa inyo na po ang pagkakataon para lumapit sa Diyos. Mauna na kayong dumulog at maghabilin sa Diyos bago tayo sama-samang tumawag sa Kanya. Ano ang dapat nating hilingin sa Diyos sa ating pagsamba upang mamalagi siya sa buhay natin? Sa awit 27:9, sabihin natin ang pinahayag ng lingkod ng Diyos sa kanyang panalangin. Sabihin natin sa Ama, huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, O Diyos, ng aking kaligtasan. Minsan pa, mga kapatid, maawa sana ang Diyos. Matupad ngayon sa pagkakataong ito ang ipinangako niya na ang sabi kanina ng Diyos, kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya. Sa kutinawa ng Diyos ngayon, panalangin ng mga magulang, ang daig ng mga ama at ng mga ina, lalo na patungkol sa mga anak. Sagutin nawa ng Diyos ang panalangin ng mga anak o ng mga kabataan, mga anak na naghahangad ng magandang kapalaran, mga anak na naghahanap ng trabaho para maitawid ang kanilang sariling buhay, malayo sa mga magulang, mga anak na naghahangad
na makamanatili sa matatag na pananampalataya sa kabila ng mabigat na mga pagsubok. Itinitiwala nila sa pananalangin at pagpapanata sa Diyos ang kanilang mga pangarap. Sagutin nawa ng Diyos ang daig ng mga may sakit na sila'y pagalingin. Sagutin nawa ng Diyos ang panalangin ng mga anak niya hanggang ngayon ay nagtitiis ng mabigat na mga pag-uusig. Ang panalangin ng mga anak mo niyang nakakulong hanggang ngayon. Maawa sana ang Ama na bigyan niya ng katuparan ang mabubuting hangarin ng ating mga puso. Ano pa ang dapat nating hilingin sa Diyos? Bilang paghahabilin sa Kanya ng ating buhay at kapalaran. Aking babasahin ay panalangin. Kaya hindi na po ako magpapaliwanag. Katapos na mabasa talata, diretso na tayo sa panalangin. Pero muli naming ipinakikiusap habang binabasa ang panalangin ito. Isipin po natin bawat isa na tayo ang nananalangin dito sa Ama. Buong pananalig. Pinapahayag natin ito kalaki pang ating Diyos. Awit 36 hanggang 10. O Diyos, ang iyong pag-ibig, mahalaga at matatag. Ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pagpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Kung sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa'yo rin nagmumula silang lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo, ang sa amin ay umaak. Patuloy mong kaligain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Mayon na po tayo mga manaming Diyos. Narito na kaming magkakapatid. Mga anak mong laging kang hinahanap. Laging nasasabit sa ganitong mga pagsamba. Salamat po. Muli ka naming nasumpungan. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Tawarin mo kami sa aming mga sala. Nanunumbalik kami sa iyo. Nakangako kami, Ama. Gagawin namin ang matuwid. Magsisikap kaming mabuhay ng palinis. Susundin ka namin sa buhay namin. Lagi namin ipagpapaunang yung mga kalooban. Mabubuhay kaming ikaw ang binibigyan ng kasiyahan. Hindi namin pababayaan ang pagsamba. Patuloy ka naming pupurihin. Ano man ang maging sitwasyon ng aming buhay. Huwag mo lamang kami pababayaan. Lalo na po pag natatanaw mo na kami na may nananalangin sa iyo sa ganito naming mga pagsamba at kahit sa aming mga sariling tahanan. Pag natatanaw mo kaming tumataig na sa iyo, laging mong ikiling ang iyong pakinig.
Lagi mong pakinggan ang daing ng aming mga puso. Ano man ang hinihiling ng mga anak mong narito? Kung hindi lamang sa iyong kalooban, muli mong tuparin aming Ama. Matupad sa amin ang pangako mo na kapag kami tumawag sa iyo, sasagutin mo kami. At sa oras ng kaguluhan, sasamahan mo kami. Ikaw ang mag-iingat at pagliligtas sa amin. Masdan mo kaming lahat. Saan mang panig kami ng mundo naroroon, nabubuhay kami sa panahon ng maraming kapahamakan sapagkat natutupad sa panahon namin ang sumpa mo sa daigdig. Lagi mo kaming ipukod, Ama. Ibukod mo sa amin ang iyong mapagpalang kamay. Kahit kami nasa gitna ng digmaan, o anumang kasagunaan, nananalig kaming lubos sa lilim ng iyong mga pagpag. Ligtas kami at panatag. Tulungan mo kami lahat. Magpatuloy kami hanggang wakas. Alalahanin mo bawat pamilya. Walang maiiwan sa daan ng paglalakbay. Walang maiiwanay. Loobin mo, Ama, kung sakaling nagkahiwalay ang pamilya ng iyong mga lingkod. Sa araw na mapanat, tipunin mo kaming lahat. Magkita-kita kami sa iyong kaharian. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalahanin mo kami araw-araw. Patnubayan mo ang aming mga lakad. Pangunahan mo ang aming mga puso para huwag kaming magkamali. Maging sa aming mga pagpapasya, manatili po na ang magawa namin ay nakasalig sa iyong katuwiran. Ama, hindi namin nalilimot idalangin sa iyo ang naiwang pamilya ng kapatid na Iradio Manalo. Tuloy mo silang ingatan. Palain mo sa kanilang pamumuhay. Nagkakasakit, lalo na kapatid na Teddy, pagagalingin mo po ang mga nagtitiis hanggang ngayon sa bilangguan. Maawa ka po, loobin mo. Dumating ng araw ng kanilang pagliglayan. At ang lahat ng mga nagsipangalat dahil sa mga pag-uusig, saan man napadpad, huwag mo silang pababayaan. Patuloy mo kaligain at ligapin, lalo na sa gipit nilang kalagayan. Patuloy na ipagkaloob ang pangangailangan. Higit po sa lahat kami manatiling matatag sa aming kapaglilingkod sa iyo. Lubos na manalig at magtiwala sa iyong mga pangako. Magalang po namin inihiling ko lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Tatapos na po tayo. Magandang araw. Magandang